Welcome to Boss Monchon. Ako lang to. Hello guys, good morning. I-share ko sa inyo ang pag-change oil, change ng filter, change ng coolant at saka brake fluid ng Dominar 400cc version 2. By the way, wala nga pala ako sa Pilipinas ngayon. So ang gumagawa po ng PMS ng aking Dominar ay si NJ at Pipito. Sila po yung anak ko. Then, totally remove the oil plug para ma-drain magaling ang langis sa inyong makina. Hintayin nyo lang totally maubos yung huling patak ng maruming oil. Guys, napakadali lang nito gawin. Kayang-kaya nyo to. Makakatipid pa kayo. Alisin ang lumang oil filter. Gumamit kayo ng payat na screwdriver para mahugot nyo palabas ang maduming oil filter. Guys, ito ang kagandahan sa Dominar. Napakamura ng parts. Kahit yung mga oil filter nila, 100 megit lang. Huwag na huwag nyong titipirin ang pag-change oil sa inyong motor. PMS, gawin nyo on time, on schedule. Kasi ang buhay ng makina ng inyong motor nasa langis po, sa filter. Kung gusto nyong tumagal ang inyong mga motor at well-maintained. Ganun po yon. At pag nagpalit kayo ng filter, magpalit na rin po kayo ng o-ring sa oil plug. Mura lang yan. Nasa around 15 pesos o 20 pesos. Sa main o-ring ng drain plug at doon sa strainer drain plug. At o-ring sa oil filter cover. Ganyan, sikwatin nyo lang ng maliit na screwdriver yung o-ring para maalis nyo at para mapalitan nyo ng bago. Tapos, linisin nyo lang siya ng malinis para siguradong walang matitirang dumi bago nyo ibalik. Ganon din po sa oil filter cover. Linisin nyo rin para sure ball ang pag-PMS nyo. Malinis na malinis. Then, ilagay nyo na ang bagong o-ring. Yan po yung sa filter cover. Yan po yung bagong o-ring ng main plug. Ayan po yung torque wrench. Maganda din po sana kung meron kayong torque wrench para maiwasan ng lost thread ng mga tornilyo o sobrang sikip sa pagbabalik ng mga cover. Pero kung wala din naman kayong torque wrench, okay lang din naman. Basta wag lang masyadong maikpit. Ibalik na natin ang filter. Tapos ibalik na natin ang cover or yung takip.
Bago nyo ibalik yung strainer, ayan, linisin nyo muna magaling. Kasi dyan napunta po yung mga ribaba ng mga makina nyo. So dapat bago nyo ibalik yan, linis na linis. Ayan na po, ibabalik na ang secondary drain plug na may strainer. Diyan po yun. Then, lalagyan na natin ng bagong engine oil. Kayo na bahala kung ano gusto nyong brand, basta tama lang yung viscosity number ng oil para sa inyong motor. Hindi ako gumagamit ng synthetic oil. Kalimitan, standard oil lang ang ginagamit ko. Kasi advance ako mag-change oil. Kalimitan nga, 2K kilometer, nag-change oil na ako eh. Kaya kung gusto nyong tumagal ang inyong makina ng inyong motor, alagaan nyo po sa change oil, change filter. Kasi sa akin, ang pag-change oil ng motor ay parang nagpapadialysis ang isang tao. Pinapalitan ng malinis na dugo, inaalis ang maduming tubig sa katawan ng tao. Ganyan din po sa motor. Aalisin yung maduming langis at papalitan ng bagong langis para gumanda ang kondisyon ng inyong motor at maiwasan ang madaling pagsira ng makina. Kaya po huwag kayong magtipid sa pag-change oil ng inyong makina ng inyong motor. Mas mahal po pag nasira po ang inyong makina, mahal po magpa-overhaul. So, ang change oil po ay napakamura lang. Ang susunod natin gagawin ay magpalit ng coolant. Mas maganda po kung every year po nagpapalit kayo ng coolant. Protection sa overheat ng inyong makina, protection sa inyong radiator. Madali lang po magpalit ng coolant. Tanggalin lang nyo yung accessories fairings ng inyong radiator. Buksan ng cap. Buksan ng drain plug. Para lumabas ang lumang coolant na madumi na. Buksan din ang hose sa may radiator para lumabas ang natitirang maduming coolant ng radiator at ng auxiliary tank or reservoir para ma-wash out siya, maalis yung mga marurumi ng mga maliliit na particles. Pag na-drain nyo na lahat ang lumang coolant, then ibalik nyo na yung plug at salinan nyo ng bagong coolant. Gamitan nyo lang ng imbudo para hindi natatapon yung coolant. Pagkatapos po natin magpalit ng coolant, magpapalit din po tayo ng brake fluid. Ginamitan po namin ito ng vacuum kit para mabilis po ang pagpapalit ng brake fluid. Wala kayong vacuum kit, pwede rin naman. Kaso mo, magbibleed kayo, mano-mano po. Bomba,
Tapos salin, bomba, salin. Hindi katulad ng meron kayong ganyang vacuum kit, mabilis po ang proseso. Continuous po yung palitan ng lumang fluid tsaka bagong fluid. So, hindi nyo na bubombahin, hindi nyo na ibibilid. Tsaka hindi siya hahanginin sa loob. Guys, mura lang yung vacuum kit. Sa Shopee, dami niyan, Lazada. Nasa 400 lang ata mahigit dyan. Pag nag-change brake fluid po kayo, dapat harap at likod po. Sabay. Para isang gawaan na lang. So, for safety, napaka-importante po niyan. Preno po yan. Saka papatagal din ng buhay ng inyong brake caliper. Diyan po sa baso ng vacuum napupunta yung maduming brake fluid. Habang sinasalinan nyo siya sa taas ng bagong brake fluid. Sa mga naka-Dominar 400 dyan, sana may natutunan kayo sa aking video. Nagpapasalamat ako kay NJ, kay Pipito na sila ang gumawa ng aking PMS ng Dominar 400cc version 2. Guys, hanggang dito na lang po ulit ang aking video. Hanggang sa huli po ulit. Maraming salamat po sa nanood. Ako po si Boss Monton, ang nagsasabing ako lang to.